Jesus. Hallelujah, hallelujah. You have your Bibles with you, mga kapatid. Kindly open with me. Praise God, in Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Praise God. Let's read first in King James Version. Hallelujah. And later on to New Living Translation. Praise God. Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Nahanap na po ba natin, mga kapatid? Praise God. So let's read it, mga kapatid. Verse 20. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. For she said within herself, if I may but touch his garment, I shall be healed. Verse 22, mga kapatid. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith has made thee whole. And the woman was made whole from that hour. In New Living Translation, mga kapatid, I will read it. Praise God. Just then a woman who had suffered for 12 years with constant bleeding came up behind him. She touched the fringe of his robe, for she thought, if I can just touch his robe, I will be healed. In verse 22. Jesus turned around, and when he saw her, he said, Daughter, be encouraged. Your faith has made you well. And the woman was healed at that moment. Praise God. I would like to share this message in its title this afternoon, mga kapatid. Your faith has made you well. Praise God. Bago tayo mo po, mga kapatid, kamayan mo ngayong katabi, sabihin mong, your faith has made you well. Praise God. Mahal na po tayo makaupo. Salamat sa inyong pagtayo. Praise God. And I thank God, mga kapatid, for this another opportunity. Hallelujah, to preach, hallelujah, this afternoon. Thank God for this blessing, mga kapatid. Hallelujah. At binabalik ko sa Panginoon ang lahat ng papuri, mga kapatid. Hallelujah, kalwalhatian sa kanyang pangalan. Praise God. Your faith has made you well. Praise God. Itong panahon na naman, mga kapatid, na maraming nakakasakit, mga kapatid. Praise God, na hallelujah, na lagi nating naririnig, nababanggit, mga kapatid, that through our faith, mga kapatid, hallelujah, we can be healed, mga kapatid. Hallelujah, that God, kung may mga ininom tayo, mga gamot, mga kapatid, God will bless it, mga kapatid. Praise God, God will help us, mga kapatid, give us strength, hallelujah, give us a positive mind, mga kapatid, hallelujah, so that we can still keep going, mga kapatid. This is the time, hallelujah, that we can exercise our faith, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Now, this story, mga kapatid, hallelujah, in this book of Matthew, chapter 9, mga kapatid, is a story of faith na lagi nating naririnig. Praise God. Lagi itong naipapangaral, mga kapatid, sa likod ng pulpito. Praise God. Lagi itong naituturo sa sa mga discipleship lessons, mga kapatid. Hallelujah, sa exhortations in family devotions, mga kapatid, or our group prayer devotions. We always heard about this story. Amen. It is a story, mga kapatid, within a story. Bakit, mga kapatid? Praise God. Kasi at that time, mga kapatid, hallelujah, Jesus was on his way, mga kapatid, sa bahay ni Jairus, mga kapatid. Upang, hallelujah, kasi yung anak ni Jairus, mga kapatid, ay namatay. Kaya lumapit si Jairus, mga kapatid, sa ating Panginoon, sabihin niya, upang hilingin, hallelujah, na pagalingin, mga kapatid, o buhayin muli yung kanyang anak. Pero na-interrupt ito, mga kapatid, hallelujah, sa isang story. Naisingit ang story, mga kapatid, ng babaeng ito with an issue of blood for 12 years.
So it is a story within a story. Amen. Praise God. And in the midst of the crowd, mga kapatid, this woman with an illness found Jesus. Hallelujah. I believe this, mga kapatid, hallelujah, according to God's plan. Hallelujah. Plano, mga kapatid, praise God. Time na sana, moment na sana ni Jairus, mga kapatid, praise God. Pero sumingit itong babae na ito. And I believe, mga kapatid, hallelujah, that this is according, hallelujah, to God's plan, mga kapatid. Exactly as He has planned the perfect timing. Praise God. Kasi kung sa ibang lugar sa dumaan, mga kapatid, praise God, hallelujah, ang babaeng ito, she will not found Jesus. Pero dumaan, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus, hallelujah, right at that place, mga kapatid, hallelujah, upang mamit niya ang babaeng ito. And also that this woman will meet our Lord Jesus. She had heard of Jesus' ability to heal the sick. Amen. Narinig niya, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesus ay may kakayahang magpagaling sa anumang sakit, mga kapatid. At she took this opportunity, mga kapatid. Hindi niya hinayaan, mga kapatid, na lumampas itong pagkakataon na ito, hallelujah, upang siya ay pagalingin, mga kapatid. She took this opportunity to act upon what she had heard. Sige nga, patutunayan ko kung talaga bang nagpapagaling ang Jesus na ito na aking naririnig. Kung totoo ba ng kanyang kakayahang magpagaling, ay hallelujah, may apply din sa akin. Yun ang kanyang kaisipan, mga kapatid. Praise God. And in the book of Mark and in the book of Luke, mga kapatid, ay hallelujah, give us more detail than the book of Matthew. So let's start, mga kapatid, hallelujah, let's start this story in the book of Mark, chapter 5, verse 25 to 34. Pag-aralan natin, mga kapatid, from this book of Mark kasi mas detalye, mga kapatid, yung nangyari sa babaeng ito. Praise God. So Mark chapter 5, verse 25, mga kapatid, and a certain woman which had an issue of blood 12 years. Hallelujah. So 12 years, mga kapatid. Bakit, mga kapatid, ang buhay ng babaeng ito ay napaka-importante, mga kapatid? At bakit ito naisulat sa Bible, mga kapatid? Hallelujah. This story is very important. Hallelujah. Before and also in our days, mga kapatid. How is it that Jesus came to say to her, your faith has made you well? So it begins with verse 25, mga kapatid. Hallelujah. Nang itong babae, mga kapatid, ay kanyang natagpuan ang ating Panginoong Yesus. Ang kanyang issue, mga kapatid, 12 years. Napakahaba, mga kapatid, na kanyang hallelujah, pag-aantay, mga kapatid, pagtitiis. Praise God. So this afternoon, let's consider her condition. Yung kanyang kalagayan, mga kapatid. Yung kanyang sakit. Praise God. Balik sa verse 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years. So she has an issue of blood. So yan ang kanyang sakit, mga kapatid. Hallelujah. At pag sinabing with an issue of blood, mga kapatid, hallelujah, sabi sa book of Leviticus, chapter 15, verse 25 to 30, hallelujah, ito'y siya'y kinoconsider na hindi malinis. Hallelujah. In the Bible times, hallelujah, kapag may issue ka ng blood, mga kapatid, you are considered unclean, hindi malinis. So Leviticus, praise God, 15:25 to 30. And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of her separation, or if it run beyond the time of her separation,
all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation. She shall be unclean. Praise God. Verse 26, every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be unto her as the bed of her separation. And whatsoever she sitteth upon shall be unclean. Grabe mga kapatid, siya ay talagang maseseparate sa mga society mga kapatid. At lahat ng bagay na kanyang matatats o maupuan mga kapatid will also considered unclean. Ganyan mga kapatid ang batas mga kapatid in the Bible times. Whatsoever she seated upon shall be unclean as the uncleanness of her separation. Verse 27. And whosoever toucheth those things shall be unclean. So pag yung naupuan niya mga kapatid, hindi mo alam na kanyang naupuan, na-touch mo ito mga kapatid, you will also considered unclean. So yung epekto mga kapatid ng kanyang karamdaman, yung kanyang condition mga kapatid because of this issue of blood, ay napakatindi mga kapatid. And shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until the even. So, yung epekto sa ibang tao, mga kapatid, ay napakatindi din, mga kapatid. And verse 28, mga kapatid, but if she be cleansed of her issue, then she shall number to herself 7 days. And after that, she shall be clean. So, may certain days, mga kapatid, na sinusunod bago siya may de-declare uli na clean kung ma-resolve yung kanyang issue, mga kapatid. Hallelujah. And verse 29, and on the 8th day, she shall take unto her 2 turtles or 2 young pigeons and bring them unto the priest to the door of the tabernacle of the congregation. Verse 30. And the priest shall offer the one for a sin offering and the other for a burnt offering. And the priest shall make an atonement for her before the Lord for the issue of her uncleanness. Praise God. So, ganun mga kapatid, yung batas nung panahon na yun. Kailangan may offering mga kapag na-resolve na yung natigil na yung pagdurugo, kailangan mo mag-offer mga kapatid ng offering upang tuluyang ka may de-declare muli na ikaw ay malinis. Pero, ang babaeng ito mga kapatid, hallelujah, yung kanyang issue of blood, yung kanyang menstruation mga kapatid, for 12 long years, hallelujah, nagpapatuloy. Non-stop mga kapatid, na siya'y dinadatnan mga kapatid ng hallelujah, ng kanyang menstruation. For 12 years. Sa inyo nga lang mga kapatid, di ba? Once a month. Yung ilang araw mga kapatid ay napaka-uncomfortable na sa inyo. Di ba? How much more ang kondisyon ng babae na ito mga kapatid for 12 years. Every day. Hindi once a month. Every day. Grabe mga kapatid, yung kanyang kalagayan. Yung, aside doon mga kapatid, siya is separated sa society. Kino-consider siyang outcast. So hindi siya pwede makihalubilo sa ibang tao mga kapatid. So yung physical na kondisyon niya mga kapatid, medical condition niya, naapektuhan pa ng emotion mga kapatid. Kasi ikaw ba naman mag-isa mga kapatid? Hallelujah. Tapos yun ang kalagayan mo talagang yung bigat ng yung nararamdaman, mga kapatid, sa kaisipan mo, mga kapatid, nandun yung anxiety, hallelujah, na patong-patong, mga kapatid, yung kanyang karamdaman. At hindi pa siya pwedeng pumasok sa templo, mga kapatid. Gustuhan man niyang, mga kapatid, pumasok, pero pinagbabawalan siya dahil siya kinoconsider na unclean, mga kapatid. Hallelujah. But despite of her condition, mga kapatid, let's talk about her efforts, mga kapatid, upang siya'y mapagaling. Her own efforts. Hallelujah. Let's go back to Mark chapter 5, mga kapatid, verse 26. Praise God. And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse.
So based on this verse, mga kapatid, naghanap talaga siya ng lunas sa kanyang karamdaman. Hallelujah. Lahat ng mga physicians na available, mga kapatid, sa kanyang kapanahunan, hallelujah, in her days, ay pwede niya na rin nalapitan, mga kapatid. Hallelujah. And she had suffered under them. Nagbabayad siya, mga kapatid, sa mga doktor na ito, mga kapatid, pero hindi siya gumagaling. Ang sabi pa nga, it rather grew worse. Mas lumala pa. So sa kamay ng mga doktor na ito, mga kapatid, hindi siya, mga kapatid, gumaling. Hallelujah. At na-spend niya lahat, halal ng kanyang pera, mga kapatid, upang hanapin lamang ang lunas. In the book of Luke, sabi ni Luke, mga kapatid, she spent all her living. So, kung imagine natin, mga kapatid, lahat ng kanyang pwedeng ibigay na pambayad, mga kapatid, ay kanya nang nagastos na ibigay, mga kapatid, sa mga doktor na ito, sa pagbili ng mga gamot. Praise God. At ang resulta, hindi talaga siya nag-improve. Hallelujah, mas lalo pang ang lumala, mga kapatid. And in the book of Luke, sabi doon, mga kapatid, na hallelujah, none could heal her. Walang nakapagpapagaling sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng kanyang kayamanan, ginastos niya, mga kapatid. Kahit siguro sa malayang lugar may narinig siyang doktor, mga kapatid, ay kanyang pinuntahan, mga kapatid, ay hindi pa rin siya gumaling. Praise God. Let's talk about her condition, mga kapatid, that reminds us of another condition. Praise God. Ang kanyang kondisyon, mga kapatid, ay physical. Hallelujah. But we can relate it, mga kapatid, this condition to a spiritual one, mga kapatid. So we could apply it we can only apply it physically, mga kapatid, but we can apply it spiritually. Hallelujah. In the book of Romans, chapter 3, verse 23, and chapter 6, verse 23, mga kapatid, hallelujah, it talks about ang problema ng isang tao, ang kasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao, mga kapatid, hallelujah, ay may kondisyon na tulad ng babae, but spiritually, mga kapatid, lahat ng tao ay nagkasala. Hallelujah. Yat ang problema ng bawat tao, mga kapatid, ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, mga kapatid, in chapter 6, verse 23, ay kamatayan. Eternal separation from God. Yan ang epekto, mga kapatid, hallelujah, ng kasalanan. Kung yung babae, mga kapatid, hallelujah, she was outcast from the society. Kapag ang isang tao, mga kapatid, na may kasalanan, hallelujah, she will be also eternally separated from God. Yan ang sabi, mga kapatid, sa Isaiah chapter 59, verse 2. Hallelujah. But your iniquities, yung kasalanan, have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Yan ang epekto, mga kapatid, ng spiritual na kondisyon, mga kapatid, ang kasalanan. Yung babae, napalayo sa society, mga kapatid, bawal sa lumapit sa templo, mga kapatid. Ang kasalanan naman, ang epekto nito, mga kapatid, sa atin, hallelujah, tayo may maseparate sa Panginoon. Hallelujah. At may tatago ang kanyang mukha sa atin. Yan ang epekto ng kasalanan sa bawat tao. Hallelujah. At ang kasalanan ng tao, mga kapatid, hallelujah, this problem, mga kapatid, can also last for years and years if goes untreated. Kung yung babae, mga kapatid, inabot ng 12 years,
hallelujah, hanggang siya'y mapagaling, hallelujah, ang kasalanan naman ng tao, mga kapatid, will goes on for many years kung hindi ito malulunasan. Kung hindi ito mahahanapan ng kalunasan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang tao, mga kapatid, ay may sin problem, mga kapatid. Hallelujah. Ang bawat tao ay kailangan din niyang humanap ng lunas. Like the woman, she looks for cure. Hallelujah. Ang bawat tao dapat din ay humanap ng lunas sa kanyang sin problem. Praise God. At walang doktor, mga kapatid. Walang tao, mga kapatid, na makakapagbigay ng lunas sa sin problem na ito. Hallelujah, sa isang tao. Hallelujah. Maski nga, mga kapatid, yung mga religious leaders, mga kapatid, in Matthew chapter 5, verse 20, maski ang mga pastor, mga kapatid, hindi nila kayang bigyan ng lunas. Mga or any religious leaders, mga kapatid, hindi nila kayang bigyang lunas ng kanilang sarili lamang, mga kapatid, ang kasalanan, ang sin problem. In their own effort, mga kapatid, in their own ability, in their own righteousness, mga kapatid, they cannot cure this sin problem. Kaya ang sabi dito, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness, their own righteousness, of the scribes and the Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Yung mga Pharisees, mga kapatid, mga scribes, mga kapatid, their own righteousness cannot cure this sin problem. Hallelujah. Sabi nga, kung hindi ma-exceed yung kanilang self-righteousness, mga kapatid, ang bawat tao ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, kailangan talaga ng, hallelujah, ng righteousness, mga kapatid, na will exceed, hallelujah, every man's own righteousness. Kailangan ng mas mataas na righteousness, mga kapatid, upang ang bawat tao na may sin problem ay makakapasok sa kaharian ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Later on, we will see, hallelujah, that righteousness, that above all man's righteousness. Hallelujah, that will lead us to enter in the kingdom of our God. Praise God. Philippians chapter 3 verse 9 also, mga kapatid, it talks about that we cannot cure, hallelujah, this sin problem with our own righteousness. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Hallelujah. Yan, mga kapatid, yung righteousness na sabi ni Paul, mga kapatid, yung aking own righteousness, it cannot cure your sin problem. It cannot help you to enter, hallelujah, heaven. But the righteousness, hallelujah, which is of God by our faith, yan ang makakapagbigay, hallelujah, ng linis, hallelujah, ng kasagutan, mga kapatid, sa sin problem na meron, hallelujah, ang bawat tao. Ang righteousness lamang ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Hallelujah. And no amount of money can cure this problem. Praise God. Yung babae, yung kanyang pera, hindi nakapagbigay ng kagalingan sa kanya. Spiritually, mga kapatid, hallelujah, ang pera ay hindi makakapagligtas sa bawat tao. Hindi makakapagbigay ng lunas sa sin problem, mga kapatid. Hindi matatangay, hindi maalis ang kasalanan kahit gaano ka kayaman sa mundong ito. Even you are, hallelujah, the richest, hallelujah, in this world, hallelujah, if you don't have Christ, hallelujah, you cannot enter heaven. Your money cannot save you. Only Christ can. Hallelujah. In Matthew chapter 16, verse 26, hallelujah.
For what is a man profited if he shall gain the whole world? Kahit, yung nga sabi ko, if you are even the richest of the world, in this world, hallelujah, and lost his own soul, or what shall a man give in exchange for his soul? Hallelujah. Wala talagang magagawa ang pera, mga kapatid, pagdating sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Pagdating sa cure, mga kapatid, ng sin problem. If we don't do something, the problem will just grow worse. Tulad nung babae, mga kapatid, hallelujah, until she met Jesus, hallelujah, ang kanyang kondisyon, mga kapatid, hallelujah, will still go on and on and on, mga kapatid. Ganyan din, mga kapatid, hallelujah, ang kasalanan, if we don't do something, if we don't meet the Lord Jesus Christ, hallelujah, according to His plan, yung kasalanan natin will always go on, and also will get worse and worse, mga kapatid. Just like what it says in James chapter 1, verse 14 and 15. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, in our own desires, kapag tayo bihag ng kasalanan, wala tayong kapangyarihan, mga kapatid, na tumanggi sa kasalanan. Our own desire, our own lust, hallelujah, kapag may temptation, yung kasalanan, itutulak niya tayo na mag-commit pa ng kasalanan. Mas lalalim pa, mga kapatid, yung kasalanan natin. Halimbawa, kung 5 kilogram yung kasalanan mo, pero dahil bihag tayo ng kasalanan, lalitong itong madadagdagan at bibigat, mga kapatid. Lalalim at lalalim. Ganyan ang kapangyarihan ng kasalanan kung tayo'y bihag niya, mga kapatid. And verse 15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Hallelujah. Laging, kung nga sa tao, mga kapatid, 9 months na nagbubuntis, bago mo may panganak, ang kasalanan, ilang segundo lang yan, mga kapatid, kapag tayo'y when we were enticed, when we yielded to it, when we act unto it, mga kapatid, sa kasalanan, ilang segundo pa lang o ilang minuto pa lang, mga kapatid, ito'y mabubuntis na at manganganak. At ang magiging resulta, mga kapatid, instead na buhay, ay kasalanan, ay kamatayan. Yan ang nagagawa ng kasalanan, mga kapatid, kapag ito'y hindi nabigyan ng solusyon. Hallelujah. So ang babae, mga kapatid, hallelujah, she really tried hard to find a cure. And let's talk about the cure that she found, mga kapatid. Paano niya natanggap, mga kapatid, tong lunas? Complete healing. Complete recovery, mga kapatid, sa kanyang karamdaman. Nag-start ito sa kanyang narinig. Praise God. In Mark 5, verse 27, praise God. Nung kanyang narinig, mga kapatid, about Jesus, when she had heard of Jesus, came in to press behind and touch His garment. Praise God. So nag-start lang, mga kapatid, sa kanyang narinig. Hallelujah. Because at that time, mga kapatid, according to Matthew chapter 4, verse 23 to 25, yung fame ni Jesus, mga kapatid, na nagpapagaling, nagtuturo, mga kapatid, ay talagang kumalat na, mga kapatid, sa buong lugar. Hindi lamang ito nag-stay sa isang lugar, pero sa ibang bayan, mga kapatid, ang fame ng ating Panginoon ay kumalat. At nakarating ito sa babae with an issue of blood. Kaya ito'y narinig niya. Praise God. At dahil dito, mga kapatid, nag-decide siya to act, hallelujah, sa kanyang narinig. Kailangan kong kumilos. May solusyon. Ito na ang aking last na pag-asa. Wala na akong pera na gagastusin, pambayad sa mga doktor. Hallelujah.
At nung ito'y kanyang narinig, praise God. Hallelujah. May traffic mga kapatid, human traffic. Kahapon mga kapatid, nung dinala namin yung mga bata, inatid namin sa school mga kapatid, dahil lang sa isang bus na nasira, ang haba ng traffic mga kapatid sa buong area na yan, Pokpulam, sa Queens Road West, sa area namin mga kapatid. Ang habang daming mga sasakyan mga kapatid, ng mga bus. Dahil lang mga kapatid sa isang bus na nasira. Praise God. Pero sa time ng babae nito mga kapatid, very famous ang ating Panginoon Jesus. So sa dami ng tao mga kapatid, praise God, she really tried hard mga kapatid, hallelujah, to get through. She pressed hard mga kapatid, mga kapatid na tinulak na yung mga nasa kanyang harapan, mga kapatid, na kahit sila'y magalit na mga kapatid, kailangan kong lapitan ang ating Panginoong Jesus. Siya na lang ang aking pag-asa. Ewan ko kung gaano siya kalayo, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus nang dumadaan ang ating Panginoon. But I believe, mga kapatid, na kahit gaano man karami ng tao, hallelujah, in her mind, nakapag-desisyon na siya. Kailangan kong malapitan ang si Jesus. Kailangan kong mahawakan ang laylayan ng kanyang damit. That's her decision, mga kapatid. And because of what she had heard, she believed. Hallelujah. According to Romans 10:17, mga kapatid, hallelujah, that faith comes by hearing, and hearing of the Word of God. Narinig niya ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. And she believed, mga kapatid, sa kanyang narinig about Jesus. Hallelujah. And based upon what she had heard, she believed. Hallelujah. And in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, hallelujah. Take note, mga kapatid, hindi niya pa nakikita ng personal, physically, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus. Pero naniwala na siya. Bago pa dumaan ang ating Panginoong Jesus sa lugar na iyon, nagkaroon na siya ng pananampalataya. Hallelujah. For we walk by faith, not by sight. Yan ang totoong pananampalataya. Ang babaeng ito, mga kapatid, ay may tunay na pananampalataya dahil hindi pa niya nakikita physically ang ating Panginoon. Hallelujah. Based on what she had heard, she already believed about Jesus. She already believed, mga kapatid, hallelujah, na may sa kapangyarihan ng ating Panginoon na nagpapagaling. And she acted upon on her faith. She acted upon what she had heard. And so, she tried her best, mga kapatid, hallelujah, na malapitan ang ating Panginoong Jesus. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, if I do but touch His garment, I shall be made whole. I shall be made well. Yan ang kanyang, mga kapatid, ang laman ng kanyang kaisipan. Wala nang iba, mga kapatid. Yun lang ang laman ng kanyang kaisipan at that time, at that moment. Hallelujah. Kung ganyan kaya, mga kapatid, ang laman ng ating kaisipan. Every time we have a situation, mga kapatid, in our life, kung nandun na yung decision natin, I'm believing God. I believe in the Lord Jesus. Sinabi niya, gagaling ako, gagaling ako. Yun lang laman, mga kapatid, ang ating kaisipan. Hindi na tayo magda-doubt. Gagaling ako, gagaling ako. Kung ang problema mo ay about pera, magkakaroon ako ng pera. Magkakaroon ako ng pera. The Lord is my great provider. Hallelujah. Hallelujah. And later on, makikita natin ang epekto, hallelujah, ng laman ng isip ng babae na ito. Yung kanyang decision, mga kapatid, na wala, hallelujah, talagang nandun na, mga kapatid, hindi na ito mababali, nagkaroon ito ng positive, hallelujah, result. And she acted upon that belief. Hallelujah.
Her faith wasn't a dead faith, but an active and living faith. In James chapter 2, verse 22, hallelujah, her faith was made perfect. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Whew. So her faith, mga kapatid, is considered perfect. Why? Because she acted upon it. Yung kanyang pinaniwalaan, mga kapatid, sinamahan niya ng gawa. And it is considered a perfect faith, according to Apostle James. Ganun pala, mga kapatid, kung ang ating pananampalataya, when we acted upon it, it is considered a perfect faith. Hallelujah. This reminds us of God's plan for man's salvation, mga kapatid. Nung narinig natin, mga kapatid, hallelujah, ang pangangaral, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon about the plan of salvation, tayo'y naniwala. When we had heard about Jesus, tayo'y naniwala. Nung sinare sa atin, mga kapatid, in-explain sa atin ang plan of salvation, hallelujah, na kailangan nating, hallelujah, maniwala sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah, kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan, kailangan tayo magpabautismo, hallelujah, sa tubig, sa Kanyang pangalan, para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kailangan natin matanggap, mga kapatid, ang Holy Spirit. Hallelujah, so we can enter heaven, mga kapatid. We believe it. We acted on it, mga kapatid. Whew! It is an active faith. And because of our active faith, we were saved, mga kapatid. And we are privileged that we were saved, mga kapatid. Hallelujah. Dahil, mga kapatid, sa ating Panginoong Yesus. Then when we have received Christ in our life, we have received His righteousness na nagbigay ng lunas, mga kapatid, sa ating sin problem. Hallelujah. So yung babae, mga kapatid, hallelujah, because, hallelujah, we know about her condition, mga kapatid. We talk about, hallelujah, about the cure, her effort to find cure, mga kapatid. Hallelujah. Then when she had met the Lord Jesus, hallelujah, there was a closure in her condition. In Mark chapter 5, verse 28. Praise God. Mark 5:28. Praise God. For she said, if I may touch but his cloth, I shall be whole. Verse 29. Dito na nag-start, mga kapatid, yung kanyang closure, kagalingan, mga kapatid, upang makaroon ng ending, mga kapatid, yung kanyang kondisyon. And straightway, the fountain of her blood was dried up. Nung una, mga kapatid, di ba, talagang pinilit niya yung kanyang sarili, mga kapatid, sa dami ng tao. At nung nahawakan niya ng laylayan ng damit ng ating Panginoong Yesus, hallelujah, and straightway the fountain of her blood was dried up. Yun yung unang nangyari. Positive result, mga kapatid, na nangyari sa kanya nung nag-meet yung kanyang faith sa ating Panginoong Yesus. Sa laylayan ng damit ng ating Panginoong Yesus, where there was a power na lumabas, mga kapatid, sa ating Panginoon. Her faith met power. And itong pangalawang nangyari sa kanya, mga kapatid. And she felt in her body that she was healed of that plague. Hallelujah. The problem that she had for 12 years was completely gone. Hallelujah. Nagkaroon na ng tuldok, mga kapatid, at that moment. Hallelujah.
In just a few seconds, in that a few moments, hallelujah, na na-meet niya ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nagkaroon ng tuldok yung kanyang problema. She would now not be an outcast. Yung problema niya na outcast, mga kapatid, sa society, natanggal na yun. Yung problema niya, mga kapatid, na hindi makapasok sa templo, natanggal na yun. Hallelujah. At yung problema niya na bawat mahawakan niya na magiging marumi, na maging epekto na to sa ibang tao, natanggal na yun, mga kapatid. Gayon din sa atin, mga kapatid. Yung kanyang kondisyon, mga kapatid, hallelujah, physically nagkaroon ng tuldok, at yung ibang problema, mga kapatid, na nakaugnay ng problema na ito, ay nagkaroon din ng tuldok. Hallelujah. For us, mga kapatid, when we have received Christ in our life, nagkaroon ng tuldok, mga kapatid, sa problema natin sa, hallelujah, sa kasalanan. Yung bandage natin na sa kasalanan, mga kapatid, nagkaroon ito ng tuldok. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin, mga kapatid. And along with it, hallelujah, ay kagalingan din sa ating mga katawan. Hallelujah. Complete package, mga kapatid, kapag ang ating Panginoon ay nagbibigay ng solusyon. Along with our salvation comes our peace, comes our joy. Hallelujah. Comes our contentment. Name it, mga kapatid. Hallelujah. That we can have from the Lord Jesus Christ is a complete package. We're not just rejoicing for our salvation, but we're rejoicing for anything that we can receive from Christ. The woman rejoiced not only for her healing, but for her freedom. Hallelujah. Meron na siyang kalayaan makipaghalubila sa ibang tao, mga kapatid. Meron na siyang kalayaan na pumasok sa templo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Nung siya'y nakatanggap ng kagalingan, mga kapatid, tinanong siya ng ating Panginoon Jesus. In verse 30. Praise God. And Jesus immediately knowing in himself that virtue or that power had gone out of him, turned him about in the press and said, "Who touched my clothes?" Praise God. Jesus knew that she was being healed. Alam na ng Panginoong Yesus na magaling na yung babae. Sabi ko nga sa inyo kanina, this is all according to God's plan. According to our Lord Jesus' plan. Hallelujah. Alam niya na may babae na gustong hahawak sa laylayan ng kanyang damit. Praise God. Before pa lalapit yung babae, mga kapatid, alam niya na, mga kapatid. At nung may humawak sa kanya, mga kapatid, sa kanyang damit, alam niya, mga kapatid, na yun na yung babae. Alam niya, mga kapatid, na siya'y gumaling na. Hallelujah. At ang sabi ng ating Jesus, "Who touched me?" Sa dami ng tao, mga kapatid, hallelujah, tatanungin pa ng ating Jesus, "Who touched me?" mga kapatid. Hallelujah. Verse 31. Praise God. And his disciples said unto him, "Thou seest the multitude thronging thee." Lord, alam mo na ang daming tao na lumalapit sa iyo, humahawak sa iyo. And sayest thou, "Who touched me?" Bakit mo tatanungin pa kung sinong umawak sa iyo? But this moment is very special. Hallelujah. This opportunity of the Lord Jesus Christ and that woman is very special, mga kapatid. Hallelujah. Napagkakataon, mga kapatid, in this story. Dahil may kapangyarihan na lumabas sa ating Panginoon na nagbigay ng lunas sa babaeng ito, mga kapatid. God honors the faith of this woman upang nagbigay ng kagalingan sa kanya. At sinabi ng nagtanong ang ating Panginoon,
Not because hindi niya alam. Pero gusto niyang ma-recognize, mga kapatid, na siya ang nagbigay ng kagalingan doon sa babae. Hallelujah. Because at that moment, mga kapatid, the Lord Jesus wants to introduce Himself, mga kapatid, sa mga tao na siya ang Messiah. Nag-start na siya, mga kapatid, hallelujah, na gustong sabihin sa mga tao na siya, hallelujah, ang tagapagligtas ng bayan ng Israel. Praise God. So, kaya tinanong niya so that magkaroon ng atensyon yung ibang tao. Hallelujah, upang yung babae lalapit sa kanya, mga kapatid. Hallelujah, at may de-declare kung ano yung nangyari, mga kapatid. Upang may declare, mga kapatid, ng ating Panginoong Yesus ang nagligtas sa kanya, nagbigay ng kagalingan sa kanya, and not anything else. And no one else, kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. Hallelujah. At ang kayang sabi, mga kapatid, sa verse 32, and he looked around about to see her that had done this thing. Verse 33. Praise God. But the woman, fearing and trembling, kasi alam na ng ating Panginoon na yun yung babae, kaya tiningnan niya. Wala nang magawa yung babae, mga kapatid. Kaya, pero takot na takot siyang lumapit sa ating Panginoon. Knowing what was done in her, came and fell down before Him and told Him all the truth, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, na yung attention ng lahat ng tao at that time ay nasa ating Panginoong Yesus at doon sa babae. Praise God. Kaya lahat nakatingin sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. At yun ang right, a perfect opportunity upang makita ng ibang tao, hallelujah, ng crowd, ng ating Panginoong Yesus, hallelujah, ay may kakayanang magpagaling at nagligtas doon sa babae, mga kapatid, sa kanyang kondisyon. And Jesus blessed her and sent her on her way. And verse 34. Ang sabi ng ating Panginoon, and He said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. Praise God. Hallelujah. Maari, mga kapatid, yung mga, hallelujah, mga tao at that time na nakakaalam sa batas, mga kapatid, yung mga tinulak ng babae, mga kapatid, yung mga natouch ng babae at that moment, maaaring sabi nila, bakit pati kami dinamay mo maging unclean? Di ba kanina sa Book of Leviticus, lahat ng mahawakan ng babae will be considered unclean also. Maaaring yung mga tao galit na galit sa babaeng ito. Bakit pati kami dinamay mo na maging unclean? Hallelujah. Hallelujah. But the Lord Jesus Christ ay hindi siya pwedeng maging unclean. Kasi tinouch din siya ng babae. Pero hindi siya pwedeng maging unclean, mga kapatid. Kasi ang ating Panginoong Yesus, ang siya lamang may kakayahang maglinis, mga kapatid. Hallelujah. Like what she did to that woman, mga kapatid. Hallelujah. Siya ang naglinis sa babae, mga kapatid. Hallelujah. And I believe that lahat ng mga lahawakan ng babae at that moment, the Lord Jesus Christ also cleansed them. Hallelujah. Kasi wala tayong mababasa ng mga kapatid after in this story, hallelujah, na-outcast din yung lahat ng mga tao na kanyang nahawakan. The presence of our Lord Jesus Christ at that moment, hallelujah, cleansed all the people that the woman has touched, mga kapatid. At ang sabi ng ating Panginoon, go in peace. Pag sinabing go in peace, mga kapatid, natanggap na niya ang tuldok sa kanyang problema. Church today,
we can have complete assurance that what Jesus says will happen. For the Lord Jesus Christ, hallelujah, according to Matthew 28:18, He has all the authority. He has all the power, mga kapatid. Kaya kung anong sinabi niya, mga kapatid, it is final. Kung sinabi niyang, go in peace, it is final. Daughter, magaling ka na. Magaling na siya. Nandun ang confirmation. Ganon din sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah, pag sinabi ng Diyos sa atin, mga kapatid, na ikaw at ako ay ligtas na. Tayo'y ligtas na. Do not doubt about it. Pag sinabi ng Diyos, because of our obedient faith, mga kapatid, hallelujah, according to the plan of His salvation, and we acted upon it, pag sinabi ng Diyos, okay, dahil ikaw ay nag-obey, ikaw ay ligtas na. Ang pangalan mo ay may naisulat na sa libro ng buhay sa langit. Then, go in peace. You are saved because of the righteousness of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. No one else has saved you. Not our money has saved us. Not our money brings closure to our sin problem. Not our money or anything else or someone else has bring closure, mga kapatid, to our other problem. It is only the Lord Jesus Christ. Ang sabi sa John chapter 8 verse 36, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Hallelujah. Huwag nating i-doubt ang ating kaligtasan. We have the Lord Jesus Christ in our life. Hallelujah. When the Lord says, go in peace, hallelujah, it is because of the faith of that woman. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, your faith has made you well. Church, this afternoon, shall we all stand? Hallelujah. Pag sinabi ng Diyos, mga kapatid, ikaw, hallelujah, your faith has made you well. I don't know whatever your personal condition or situation that you has this afternoon. But I will tell you this afternoon, like what the Lord Jesus Christ says, your faith has made you well. Your faith brings you healing. Your faith brings you freedom. Your faith brings you financial provision. Your faith brings reconciliation to your family. Your faith brings you strength. Your faith, hallelujah, has made you well. Go in peace. Go home today in peace. Whatever the Lord Jesus Christ, whatever the word of the Lord Jesus Christ declares to your life, it will be done. It will be done. Your faith will make it happen. You may not have received the answers to your prayers today or yesterday or the past few days.
You may receive it today because of your faith. Or even you may not receive today. It may be tomorrow. But it will be done because of your faith. It will happen because of your faith. Go in peace. The Lord Jesus says. Hallelujah, hallelujah. Thank God we found Jesus. We found our salvation in Him. We have this righteousness in us.